Ang title po ng ating message this afternoon, Life at its Best. And a life that is beautiful, successful, and victorious ay mangyayari lamang if we have a spirit-filled life. Buhay na punong-puno ng banal na espiritu, buhay na walang ibang nagdadrive kundi ang banal na espiritu, buhay na walang ibang nagkokontrol kundi ang banal na espiritu. The main purpose of life is not to be happy. The main purpose of life is not to be happy. If our purpose in life is just to be happy, yun na ang pinakamababaw na purpose mo sa buhay mo. What is happiness therefore? Happiness is just a byproduct of a meaningful existence. In Ephesians chapter 2 verse 10, for we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works. Pag ikaw yung miyembro ng pamilya o miyembro ng grupo, na kapag nandun ang presensya mo, gumuguho ang mundo at namumblema ang mga tao dahil sa'yo, you have to ask yourself, ibig sabihin, you are not existing the way you should be. In Psalm 16 verse 11, you make known to me the path of life. You will fill me with joy in your presence, with eternal pleasures at your right hand. Ang ating Panginoon, nang siya ay dumating sa atin, sa mundong ito, nag-iwan siya ng salita ng Diyos. Love letter for all of us, para meron tayong sundan. Hindi na iwang sekreto. He made known to me the path of life. In John 16:13, but when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all truth. He will not speak on His own. He will speak only what He hears. He will tell you what is yet to come. The Spirit of truth. He will guide you into all truth. Ang banal na Espiritu, sa araw-araw ng ating buhay, kung hahayaan lang po natin siya magsalita sa ating buhay, siya ang magbibigay ng guidance sa ating pang-araw-araw na hakbangin. Kung mayroon lang tayong tenga para pakinggan ang kanyang boses, minsan kasi ang mga Christians, magaling manalangin. Ang problema after the prayer, amen, gusto mo magsalita ang banal na Espiritu, nag-amen na at natulog na, kaya umalis na. Sabi ng banal na Espiritu, may sasabihin ka na ako eh. Kaya na nag-amen na, tumigil na. Tandaan natin mga kapatid, ang communication, two-way. Pag nagsasalita ka, may nakikinig. Pag nagsalita siya, dapat ikaw rin ay makinig. Walang mangyayaring communication kung hahayaan mo lang na ikaw ang magsasalita, not allowing the Holy Spirit to speak and to hear the direction, the guidance na gusto niya sabihin sa atin. Kailangan matuto tayong makinig. Yun ang problema natin sa mundong ito. Sobrang maingay na ang mundo na kung saan ang boses ng banal na Espiritu ay halos hindi na natin naririnig. Pagbukas mo ng cellphone, nandyan ang TikTok, nandyan ang YouTube, nandyan ang Reels. In Psalm 16:11, in your presence, there is fullness of joy. In the presence of the Holy Spirit, in the presence of God, there we can find true joy, true happiness. Bilangin natin ang ating attendance ngayon dito. Ilan ngayon ang nandito at ilan ngayon ang nasa SM? Ilan ngayon ang nasa mga lugar na masasaya? Bakit? Kasi ang joy, ang happiness, sometimes ang tingin natin doon, kailangan yung naglulundagan. Pag sinabi natin joy and happiness, kailangan maraming mga pagkain. Di ba? Kakaunti na ngayon yung masasabi natin, Lord, pagkasama lang kita sa Bible study, kasama kita sa worship service, Lord, masaya na ako. When you receive Christ, the barrier of sin separating you from God was removed. Through God's love and forgiveness, He began dwelling within you through the person of the Holy Spirit. Your heart becomes His home. Pag tinanggap natin ang Diyos, tinanggap natin ang banal na Espiritu, yung ating puso ay magiging tahanan ng banal na Espiritu. Kung ang ating puso ay naging tahanan ng banal na Espiritu, ang problema mo, ang frustrations mo, ang stress mo, sickness, doubts, and fears become His. Because the
the Spirit of God is now in your heart. He's dwelling in you. He lives in you. Kaya lahat ng mga worries mo sa buhay, na problema ka, na-stress ka, hindi na lang ikaw yan. Sabi ng banal na Espiritu, kasama mo ako dito. Hindi ka nag-iisa sa laban na ito. God, your spiritual Father, has given you the amazing gift of His presence, empowering you through His Spirit. Take advantage of this. Kasama mo na ang Diyos, namumblema ka pa? Kasama mo na ang Diyos, ayaw mo bang mag-pray? You know, pagkasama mo ang Diyos, you will do the will of the Holy Spirit. Good things will overflow. If you have the Holy Spirit in your heart, goodness after goodness, blessings after blessings, mangyayari yan as a byproduct of a meaningful existence.